Andito ako ngayon sa isang abandon na lugar na kung saan pinaniniwalaan na may nagpapakita raw kung totoo ba, kung may magpapakita ba o may magpaparundang sa atin. Pupunta na namin Ghost Hunter 133 tsaka Liga Detective, yung isang bahay dito na talagang abandon na daw siya. Gabi na maisipan namin pasukin tong bahay. Gubat na talaga yung itsura. Abandonado na siya. Sa labas pala, makikita mo na yung mga lumang gamit na nakatambak. At pagpasok nga namin, ito ang bumungad sa amin. Isang bahay na nabubulok na. Napabayaan na talaga siya. Yung mga kahoy halos nabubulok na. Unang umakyat si Ghost Hunter 133 kasi di kami sigurado kung matibay pa ba tong matagal na kasi siyang nabandona. Halos makikita mo na halos bulok na yung mga kahoy. Unti-unti na nabubulok yung mga kahoy kasi sobrang tagal na siyang abandonado. Paano na? Mahina na yung kahoy. Ibigay niya sa mukha. Munti ka na ako, nilusot pa ako. Tumuto na. O baka nahulog lang yung bunga ng puno, no? Wala mo po. Uy, hulot naman ako. Oo. Teka, mahina na. Taray ko. Oo. Kaya lang nga, ano siya, marupok na yung mga kahoy. Oo. Hindi na pwede siya puntahan, delikado na. Oo. Sa pagpasya na nga namin na huwag nang umakyat doon sa bahay dahil sa kahinahan nito na maaari na itong bumagsak. Delikado. Nang biglang meron akong naramdaman. Parang sumusunod sa akin. Napakarupok na kasi ng kahoy. Hindi na siya pwedeng puntahan sa loob. Possible kasi na bumagsak na siya. Kasi sobrang tagal na siyang napabayaan. Habang pabalik na kami, bigla ko narinig yung boses ni Aya na tinatawag ako. Kaya dali-dali akong tumakbo para alamin kung ano ang nangyari. Bakit? Kami dito sa ano? Anong nangyari? Sa dating guardhouse. Pagtataka kami, diba sabi ko sa inyo, contaminated. Hindi kami makapag-conduct ng EMF investigation. How come? Mula nung naglagay kami, walang any movement. Wala. EMF. So hindi siya Hindi siya contaminated? contaminated, kuya. Kasi basically yung power, ando doon sa pinababa. Ganyan siya. Oh yan, contaminated yan. Oh, ganyan siya. Kasi malapit ako sa phone. Oo. Oh. Pero, doon sa, takang-taka, kuya, di ba? Ikaw kasama namin doon. Oh, kitang-kita niya, kuya, kung paano mag-blink to. Oo. Pero doon, ni isang pitik wala. Wala. Gamba na bulabog sila nung pumunta kami dito. Posible. Ibig sabihin, Oo. Nabulabog siya. So this time, hindi contaminated yung EMF. Pwede siyang gamitin. Medyo may mga nangyari lang kung bakit nagwala yung EMF nila Aya Ghostly Hour nung unang pumunta sila dito. oh, kuya, tahimik. Just ano, Nabulabog nyo lang nung unang pumunta kayo dito. oo, kuya. Ngayon, yung tower kasi doon pa sa baba.
Kaya akala namin talaga hindi kami tumuloy ng investigation dahil nga non-stop yung pitik. Kahit EMF. Kasi pinaliwanag namin sa kanya kung paano gamitin. Oo. Trinay namin doon. Sa puno doon sa dating guardhouse. Wala na isang pitik. Anong nangyari? Naging balisa si Aya ng mga oras na iyon. So, pwedeng gumamit ang EMF. Hindi pa walang movement. Di ba pinakita pa namin sa'yo, kuya? Oo. Nag-send kami ng video. Kaya nga, Oo. Oo, sa Akasha. Pati din sa Akasha Nagwala-wala siya so nung unang pumunta rito sila Aya, nagwala yung EMF nila. So possible kasi baka merong cell site na malakas na signal. Baka yun ang na-detect. Pero ngayon, Hindi isang pitik. tahimik yung EMF. So ibig sabihin hindi siya contaminated ng any electrical. Sa mga oras din yun, bigla ako may naramdaman. Kung gusto yung pakiramdam ko dito. May naririnig akong mga salita. Sa tenga ko bumubulong. Hindi ko gusto. Nagpasya na rin kami na akyatin yung second floor para alamin yung mga sinasabi ni Aya kung ano nangyayari sa EMF. Halo yung taas, halos walang bubong. Tingnan-tingnan nyo yung mga gilid nyo ha. Baka sumobra kayo ng hakbang. Ay, my. Naging maingat kami sa bawat hakbang at kilos namin dito sa second floor. Kasi wala na tong bubong at mga pader na maaaring maging dahilan ng isang aksidente. Nagpatuloy ako sa aking pagmamasid sa paligid at pinapakiramdaman ko kung ano yung enerhiya na umiikot sa amin. Nung sinubukan niyo EMF? Yung sinad namin sa'yo na ano. Ito mismo, ayan. Nang biglang tawagin uli ni Aya ang aking atensyon. Ayan, pumipitik. O, pa isa-isa lang. Nung Nagkakaroon ng reaksyon yung EMF. Bigla nga nagbigay na reaksyon ang EMF. Ayan. Magparamdam ka nga. Isa pa. Isa pa. Hanggang dilaw. Hanggang dilaw. Ayan. Sabi ko, magparamdam siya hanggang dilaw. Pinakita niya hanggang dilaw. Nagpatuloy sa pagbibigay ng tugon Galit ka yung ba? EMF sa bawat tanong ko. Nabulabog ka namin? Hanggang pula, kung nabulabog ka namin. Sige, hanggang pula. Isagad mo na ilaw mo kung nabulabog ka namin. So nagkakaroon ng reaksyon yung EMF. Engkanto ka ba? Hanggang dilaw. Engkanto ka? Hanggang dilaw, oo yun ha. Engkanto ka ba? Engkanto? Hanggang dilaw. Ipakita mo hanggang dilaw. Engkanto ka ba? Sige. Engkanto. So engkanto, sumasagot yung ano natin, yung EMF Ibig natin. sabihin, nasa paligid lang natin sila last time na pumunta tayo dito. Kaya ganun. Oo. Sumasama sila kasi kahit saan kami Nagwala talaga yun. Nagbigay ng agresibong sagot yung EMF sa tinatanong namin. Pagpula kasi. Kaya nagpasya na kami na umalis dito upang maiwasan yung pagkakagambala nila. Punta naman tayo sa All Canteen. Sobrang laki nitong ano na to, itong lugar na to. Nasa 200 ano siya? 55. 255 hectares. Naabandon na lang. Uy. Ayun. Kasama ko ngayong gabi na to si DXC's, Aya Ghostly Hour, Kadalig TV, Ghost Hunter 133, tsaka si Ellie Diary. Old Canteen. Kaya lang, medyo giba na siya. Pero kung makikita nyo, andito pa rin yung halige
o yung structure ng isang gusali. Ang nakakapagtaka lang dito sa lumang kantina to, bakit siya Ang bubong. nasa ilalim ng lupa? Ito, CR yan. Ito yung pababa niya, ito sa loob. Titignan ko kung ano yung itsura niya sa loob. Sinubukan ko na nga bumaba para alamin kung ano ang makikita ko sa ilalim, kung ano ang meron at kung ano yung tinatago niyang kababalaghan. Wala na siyang bubong. Pero ito yung itsura niya. Sa pagbaba ko nga, ito ang nakita ko. Mga sirang pinto at nabubulok na mga pader at matataas na halaman na lamang. Pero halaman na rin yung loob na to. Ito yung dating kwarto to. Puro halaman na rin, wala na rin bubong. Nagpatuloy pa rin ako sa aking paglilibot at bawat kwarto ay tinitignan ko kung ano Puro makikita halaman. ko. Medyo mabigat yung pakiramdam ko rito. Hindi pa ako nagtatagal dito sa ilalim, pero nag-iiba na yung pakaramdam ko dahil patuloy na umiinit yung paligid. Andito pa rin yung kama. Pero sobrang luma na. Ito naman siya, imprint yung nakikita ko kung ano yung itsura niya dati pero hindi ganun katigat. Wala naman masyadong paramdam dito. Pero mainit na. Mainit. Mainit yung lugar. Kahit na sira na yung mga bintana, mainit. Parang yung isa sa mga naramdaman ko, yung parang kung sinasakalan hindi ko maintindihan. Siguro sa init. Siguro sa init. Kasi nga, nasa baba tayo eh. Oo. Kung i-describe ko sa inyo yung lugar na to, nasa baba ng lupa itong establishment nila. Lububan ng mga tiles. Sa tingin ko parang ano sila, tatakang kaya Matagal na ito bro, no? Oo. Nasa ilalim ng lupa eh. Pero, ano siya, no? Pag ganyan, Oo, nasa ilalim ng lupa itong ano nila, kantin. kantin nila. Kantin po mga. So, ito yung banyo. Ang puta man dito. Ito yung banyo nila. Halos yung ano rin talaga. Wasak na yung pinto. Mas wala ka nang makikita. Wala nang pinta, wala na rin bubong. Wala na rin siyang bubong.
Yung bed, kung kantin nila sa ilalim ng lupa. Yun nga eh, nakita na ako dito. Nasa ilalim ng lupa, kaya parang sinasakal, hindi ko maintindihan. Pumapang yung pang-amoy ko. Hindi ko alam kung May naramdaman ka bro? hindi. May ano eh. Parang pumapanghi yung pang-amoy ko eh. Yung daw ang napapakita dito. Ay, yung pinakasira pala dito. Pumapanghi yung pang-amoy ko. Pangge? Oo. Ano ibig sa pangge? Pumapanghi kasi. Kapre no? Kapre. Wala naman palikin di ba? Stack pa dito. Kasi ulog eh. Gusto nilang makapre. Ang init pa. Pero siguro dahil nga, kailalim itong lugar na ito. Nakita? Nasa ilalim ng lupa yung kantin nila. Oo. Pati yung banyo. Tapos may mga sira pa rito, mga luma na, kinakalawag na yung steel cabinet nila. Nakakapagtaka, nasa ilalim ng lupa yung kantin nila. Nasa ilalim ng lupa yung kantin. Parang hindi maganda yung structure nitong kantin na to. Sa di kalayuan, meron din kaming nakitang abandonadong sasakyan. Meron ditong abandonado ring sasakyan. Bakit kaya nila iniwan to dito? Yan, may bangga mo sa ibig sa bunado. Galing sa aksidente. Basag yung mga salamin. Doon sa may school, minsan meron sila nakikita dyan. Oo. Nandiyan lang siya. Nagbigay din ng salaysay ang isang gwardiya aksidente. at Ay, nagpatunay marami. kung ano yung mga nangyaring masama dito sa Dahil doon sa lugar na ito. nakikisakay. May aksidente na dyan. Meron din dun sa harap. Hanggang dun sa dulo din, may aksidente na dyan. Grabe naman itong... Sunod naman namin pinuntahan yung sinasabi nga nilang dating barracks daw ng mga gwardiya na kung saan meron din nagpaparamdam kaya sila ay umalis. Dating guard house na kung saan isa daw sa mga madalas na paramdaman. Kaya yung mga guard doon umalis. Medyo masukal pa rin talaga yung dadaanan natin dito papunta doon sa dating guardhouse. Kinikilabutan ka na. Habang nagpapatuloy nga kami sa aming Dito kasi dati paglalakad, raw halos nakaramdam nakapwesto na rin yung yung mga gwardyang kasama namin ng kilabot. pero kasi medyo hindi daw sila matahimik. Lagi daw may nagbibiro sa kanila kaya lumipat sila doon sa bungad. Sobrang sukal ng dadaanan namin dito. Kasi walang mga ahas. Paano walang ahas? Gubat pa talaga itong dinadaanan namin. Ang laki ng puno. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Sobrang laki ng puno rito. Uy, nalaki ulo ko. Nalaki ulo ko. Aray ko. Lalaki na yung ulo ko. Hindi ko na ma-explain ko ano yung nararamdaman ko. Gubat pa talaga yung lugar. Oh, ito yung medyo giba na yung pero yung pinakabahay nila wala na. Giba na kasi nga lumipat na sila doon sa bungad. Lumipat na sila doon sa bungad. Habang nagtatagal kami dito sa loob ng gubat, hindi ko na iniisip kung ano yung pwede kong makita. Mas natatakot ako kung may mga ahas sa paligid. Ito, andito pa rin yung hagdan. Talang gilibanan nila yung pinakabahay.
Kasi nga, liblib siya. Nasa gitna siya ng gubat. Ngayon, nung dati raw, nung dito sila nakapwesto, halos dito sila matahimik. Kasi nga madalas yung mga paramdam ng mga elemento. Anong meron din? Tabi-tabi po. Kasi Lalaki dito, ng mga lagi puno mo na rin. nakikita. Meron na. Ah, May nakatayo dyan sa inyo, sa pagitan nyo kanina. Dito sa pagitan nila, may nakatayo dyan kanina. Para lang ano, na ano na yung flashlight ko. pares po tayo. Ano yun nandun sa dulo? Ah, wala na. Meron po doon. Bahay din po nandiyan. Ah, bahay din? Yung isang kasama ng forest ranger. Ah, pero ano yun? Tinitiran pa nila? Hindi na po. Ay, hindi na Linipat na po kami lang po. Giba na siya, pero still nakatayo pa rin yung ibang parte. Parang kwarto lang siya. Ay, balon. Parang balon. Pero ang taas eh. Ang balon. Napakahirap kung dito ka nakatira sa gitna ng gubat. Nang biglang merong nakita yung kasama ko na parang may nakatayo daw sa di kalayuan. Tabi-tabi po. May nakikitira. Hindi ka na. Pinapaalis tayo. Kaya nagpasya na kaming umalis dahil nagbibigay na ito ng masamang babala. Mayroong isang lalaki, may tapang at titig. Taglay ang kakain